Naniniwala po ba kayo na may Diyos? Ako? Hindi. Naniniwala ko pero di ko alam kung kailan siya kung nandiyan ba talaga siya. Agnostic po kasi ako eh. So, 50-50 po yun. Okay. So, agnostic. Okay. So, hindi mo na ano, kung nandyan na talaga Opo, yung yung presensya ganun niya. po. Okay. So, nakakita ka na ba ng yung building? Example natin yung building. Okay. Nakita mo na ba yung builder niyan? Builder, yung gumawa? Oo. Hindi. Pero naniniwala ka na may gumawa nun? Yes. Okay. So, sa painting, naniniwala ka ba yung painting may painter? Oo, sure. Okay. So, yung mundo rin natin, merong gumawa. Okay, yung puno, yung ibon, yung kalangitan. Okay. Yes. So, ibig sabihin, merong nag-create nun. Yes. Okay. So, bro, naniniwala ka ba na may langit at impyerno? Oo, naniwala. Sa tingin mo, sino yung pupunta sa langit at sino yung taong pupunta sa impyerno? Pupunta sa langit yung may mabuting asal. Okay. Ang mapupunta naman sa impyerno ay masamang ugali. So, consider mo ba yung sarili mo? O ikaw, bro, consider mo ba yung sarili mo na pupunta ka sa langit? Hindi ko masasabi yan. Kasi may mga kasalanan rin naman ako nagawa. Consider mo yung sarili mo na hindi ka rin mabuting tao. So, pwede ba nating alamin, bro, kung saan tayo pupunta? Hindi ko alam. Hindi ko pa alam. Sabi sa Ten Commandments, bro, huwag kang magsisinungaling. Okay? Ilang beses ka nang hindi nagsabi ng totoo sa buhay mo, bro? Hindi ko masabi. Parang marami na. Marami na rin. Okay. Maraming beses. Minsan nagkakamali rin. Totoo, pero mas madalas totoo tayo. Okay po. Hindi tayo pwedeng magsinungaling. Anong tawag sa taong hindi nagsasabi ng totoo? Makasalanan. Kunyari ako, bro, hindi ako nagsabi ng totoo sa'yo. Anong tawag mo sa akin? Start with letter S. Sinungaling. Sinungaling. Nanding bago po natin tuloy ito, gusto ko po elaborate sa inyo. Kung isipin niyo po, kayo po yung doktor. Okay, tapos may pasyente po kayo. Yung pasyente niyo po, physically fit po yung pasyente niyo po. Okay, tapos nung in-x-ray niyo po yung pasyente niyo, nakita niyo po na within 2 weeks, pwede siyang mamatay. Okay. Kung kayo po yung doktor, ano po yung una niyo ibibigay? Yung x-ray or yung gamot po? Siguro yung gamot. Yung gamot. Paano po yun? Sasabihin po nung pasyente niyo, Dok, bakit mo ako bibigyan ng gamot? Ano po bang meron sa akin? Ano na siya eh, kumbaga bitaning na siya. Opo. So, para inumin niya po yung gamot, kailangan niya muna malaman na mahalaga yung buhay niya. Kumbaga, nasa death situation siya. Okay po. So, kailangan po natin ipakita sa kanya yung x-ray. X-ray muna. Okay po. Doon po muna tayo sa x-ray Para natin, yung makita 10 yung commandments. Opo. Tapos mamaya po, bibigay ko po sa inyo yung gamot. Sabi sa 10 commandments, huwag tayo magnanakaw. Kumuha ka na ba ng bagay na hindi sa'yo? Simula nung bata ka, maliit ka. Bata. Nung bata ka, maliit ka. Pero hindi pa lang. Kahit kay mama, kumupit po. Sa mama ko, Okay. hindi pa. Okay. Actually po, dalawa na po agad yung nilabag yung batas dun. Kasi sabi po sa Ten Commandments, igalang po natin ang ating ama at ina. Okay. Anong tawag sa taong kumukuha ng bagay na hindi sa kanya? Magnanakaw. Okay. Sa Ten Commandments, sabi doon, huwag tayo mangangalunya. Okay. Ibig sabihin, huwag tayo makikipagtalik ng walang marriage. Okay. Then, dumating si Jesus. Sabi ni Jesus, sino mang tumingin sa babae na may pagnanasa, nangalunya na siya. Okay, bro. Tumingin ka na ba sa babae na may pagnanasa? Sabi ng Ten Commandments, huwag kang papatay. Okay? Sabi ni Jesus, sino mang magalit sa kanyang kapwa, mamamatay tayo na siya. Ang tanong dito, nagalit ka na ba sa kapwa mo? Okay. Siguro So, naman halos lahat ng tao. yes, okay. Minsan din nagkakasala talaga ng todo eh. Okay. May judge ka ni Lord base dun sa kaso mo. Ano sa tingin mo? Inosente ka ba o guilty ka? Ganun din. Ito po yung x-ray natin. Ganun. Hindi po kita ginijudge. Ganun din. Kayo po yung nagsabi sa akin na kayo sinungaling, magnanakaw at mamamatay tao. Kung i-judge po kayo ni Lord base dun sa batas niya, di po batas ng tao, batas po niya, sa tingin niyo po ba, inosente po kayo o guilty? Hindi, medyo nasabi mong guilty rin. Guilty. Natutokso rin tayo minsan. Ganun din, base po sa kaso nyo, nasa langit po ba kayo o sa impyerno o kayo namamatay? Sana nasa langit. Sabi ng Bible, bro, walang bahagi sa karya ng Diyos, lahat ng makasalanan. Lahat ng sinungaling, magnanakaw, lapastangan sa Diyos, itatapon sa dagat-dagatang apoy.
ikaw at ako, bro, parehas tayo nagkasala sa Diyos. Parehas tayong hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ang sabi ng Bible, narinig mo na ba yung ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan? Ano po yung pagkakadiscovery nyo sa impyerno, Kuya Randy? Ano po yung imagination nyo pagdating sa impyerno? Talagang lumalamig ka sa apoy doon. Oo po, di ba? Dito nga po, tanghaling tapat, Dito lang, bad trip na tayo. Eh. Hindi na natin kaya eh. Di ba po? So, Kuya Nanding, sinasabi ko po sa inyo to kasi mahal ko po kayo. Minsan, ngayon lang tayo nag-meet pero sana po intindihin niyo po yung motibo ko para sa inyo. Oo, naiintindihan. So, Kuya Nanding, ayoko po mapunta kayo sa impyerno. Ngayong alam niyo po, ang buhay niyo po ay papunta sa impyerno base sa kaso niyo. Ano po ang dapat niyong gawin para maalis po kayo doon sa impyerno? Dapat na natin bago. Magbago po. Dapat nang bumalik sa Diyos. Okay, magbalik daw sa Balik Diyos. daw sa Tama Diyos. po kayo dyan. Sabi po ng Bible, magsisi na kayo, talikuran ninyo yung mga kasalanan nyo, at magbalik daw kayo sa Diyos. Tama. Sa harap ng judge po, pag may kaso po ang isang tao, para makalaya po siya, kailangan po ng may magpayanis sa kanya. Okay. So, ganito po yun. Tayo po ay nagkasala at may kailangan may magbayad ng piyansa po natin. Si Jesus po, siya na po yung nagbayad ng piyansa natin. Kasi ang sabi po ng Bible, ang kabayaran daw po ng kasalanan is kamatayan. Narinig niyo na po ba? Okay po. Deserve natin lahat na matay natin. Okay? Then si Jesus na po yung namatay para sa ating mga kasalanan. Ang dapat lang po natin gawin is manampalataya tayo sa Kanya na siya yung namatay sa ating mga kasalanan. Nilibing siya at muli po siyang nabuhay after 3 days. Yun po yung dapat natin panampalatayaan. Okay. So, tama po yung sinabi niyo, Kuya. Kailangan natin magsisi, magbalik loob sa Diyos. Yun ang Talikuran ang ating mga kasalanan. Tulad po nung nakasulat po dun sa karitelling na po. No? In God we trust. Kailangan po natin magtiwala kay Jesus, manampalataya sa Kanya at sumunod. Okay. Ang daan po papunta sa kaligtasan is walang iba kundi si Jesus. Yes. Okay. Sabi ni Jesus sa kanyang mga salita, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lamang. Okay. May dalawang tao nakapao sa krus, sabi ni Jesus. Okay. Sabi ng isa, kung ikaw ang Panginoon, bakit di mo ligtas sa sarili mo? Okay. Ang sabi naman ng isa, di ka ba natatakot sa Diyos? Okay. Tayo, nagkasala tayo. Inamin niya lang na makasalanan siya. Then, sinabi niya, Panginoon, pagdating mo sa arian mo, alalahanin mo. Gusto niya sumunod kay Jesus, naniniwala siya, nananampalataya siya kay Jesus. Sabi sa kanya ni Jesus, ngayon pa lamang, isasama kita sa paraiso. Yung tao na yun, makasalanan yun, sinungaling at magnanakaw. Pero nagtiwala kay Jesus, nakapunta sa kalamatan. Okay. So, pag uwi mo, may sense naman yung usapan natin. Yes, diba? naintindihan ko naman. Okay. So, pag uwi mo mamaya at napag-isip-isip mo itong pinag-usapan natin, pwede mong gawin yung prayer no nakapausap. Kailan po yung huling nagbasa po kayo ng Bible? So, tagal-tagal na rin kasi puro busy lagi sa Okay. trabaho. Pero nagpe-pray po kayo, ano din? Oo, okay naman. Okay naman. Kaya din, gusto ko po explain sa inyo yung importansya ng pagbabasa ng Bible. Kunyari po, nag-chat ka po kay Mrs. Tapos hindi po siya sumagot. Ano po yung pwedeng maramdaman niya? Siyempre, masasaktan. Okay po, no? So, ganito rin po yun. Nagpipray tayo kay Lord, tapos hindi natin naririnig yung sagot ni Lord kasi hindi po natin binabasa yung messenger niya. Okay. So, kailangan po natin basahin yung Bible. Okay. Tayo yung nagpipray, si Lord sumasagot siya sa pamamagitan ng Bible. Okay, ang dapat mo lang gawin, Brad, magsisi ka, talikuran mo yung kasalanan mo at magbalik loob ka sa Diyos. Okay. Sa buhay natin dito sa mundo, maraming namamatay in just a seconds. Diba? Sa tingin mo, bro, kung mamamatay ka mamaya, kailan mo kaya tatanggapin si Lord bilang iyong Panginoon na tagapagligtas? Ngayon na. At tama yung decision mo, Brad, kasi ang sabi ng Bible, pag narinig nyo ang salita ng Diyos, huwag mo nang pagmatigasin ang puso mo. Ang araw ng pagliligtas ay ngayon na. Okay. Handa mo bang aminin yung kasalanan mo? Tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas at tanggapin yung banal na Espiritu. Oo. Pwede ba natin gawin yung prayer no nakapako sa krus? Sabayan mo lang ako dun sa prayer. Sabihin mo lang, Panginoon, patawarin mo ako. Nagkasala ako sa iyo. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas kapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Banal na Espiritu, Dahil may Spirit, tinatanggap kita. tinatanggap kita. Maghari ka Nagari ka sa aking buhay. sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Mahal na Jesus. Amen. Amen. Diyan, pwede ba tayo pag-pray? Okay. May gusto ko ba ipag-pray bago tayo maghiwalay? Pray ko lang yung mga anak ko.
Yung mga anak mo. Okay. Sige John, pray tayo. Yes Lord, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalahin ko po sa iyo si John, Panginoon, na sa araw-araw ng kanyang buhay, maengkwentro kanya, Panginoon. At dalahin ko rin yung kaligtasan ng kanyang buong pamilya, yung provision para sa kanila, Lord. Pangangailangan nila, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay niya. Dalangin ko, ingatan niyo po siya, Panginoon. Ang inyong pabor ay manahan po sa amin. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isip niyo po ito mamaya pag uwi niyo. Pwede niyo pong sabihin ulit yung prayer niyo. Kung nakatakot sa akin. Sabihin niyo lang po, Panginoon, patawarin mo. Nagkasala ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas at tinatanggap ko yung banal na Espiritu mo. In Jesus' name. Amen. Kaya nanding may sense po ba yung usapan natin? No? Po. So, kaya nanding pwede ba kita pag-pray bago tayo maghiwalay? Sige po. Yes Lord, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, dinudulog ko sa iyo. Sige nanding, Panginoon, nawa sa araw-araw ng kanyang buhay, mas lalo ka pa po niya maengkwentro, makilala, Panginoon. Dalahin ko rin yung kaligtasan ng kanyang buong pamilya at yung kanila po mga pangangailangan na alam ko po na alam niyo na po ito. Salamat po Panginoon, bless niyo po siya, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you po, kaya nanding.